Praise the Lord! Are we excited? Excited pa tayo sa gagawin ng Panginoon ngayon? Amen. Now this is, sabi nga ni Pastora Jana dun sa prayer, this is not an ordinary Sunday service, no? This is a special service. Dahil ang Panginoon ay lagi namang espesyal, no? At alam natin na napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? And we are happy that we are here. Tama ba? Tayo ay masaya. Hindi lang tayo excited, tayo ay masaya. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang masaya yan. Sabihin mo, masaya ako dahil nandito ka. Masaya ako dahil pinagpala ka ni Lord. Amen. Yan. Alam niyo po, speaking of masaya, kagabi po ay ang saya-saya dito sa church. Gawa ng, meron po ditong ginanap ang Couples Night. Yan, kung makikita niyo po, ang ganda ng stage, no? Nandyan pa yung decoration. Salamat sa mga nag-design. So, Unbreakable ang title, ano? Para po ito sa mga magsing-irog. Wow, no? Sa mga mag-asawa na lalo pang pinag-init yung pag-ibig, no? Sa pamamagitan ng fellowship kagabi. At napakasaya po. Sino po ba nakarating dito kagabi? Amen, no? Hindi na namin namalayan ng oras, ginabi na pala kami. Dahil sa sobrang excitement at kasayahan. Alam niyo po, kung nandito kayo, nakakita kayo ng showdown. Alam niyo ba yon? Na may mga mag-asawa na nag-duet sa kantahan at nagkaroon ng showdown. Pati po yung outfit of the day, yan, no? Showdown. At yung mga best couple, no? Couple of the night. Showdown, parang labanan, ano? Pero yun po ay katuwaan lamang. Now, speaking of showdown, sino po dito ang nakapanood na ng showdown? Alam ba natin yung showdown? O hindi nakapanood, nakasali sa isang showdown o contest? Meron ba? Taas nga ang kamay. Meron ba mga kabataan? Yun, usually kabataan, ano? Alam niyo, nung kabataan ako, nakasali din ako dyan, eh. Talo nga lang palagi. Ayan. So, speaking of showdown, gusto ko muna ipanood lang sa inyo ito. Short video. Naalala ko po yung kabataan ko, ganyan-ganyan ako nun. Sino kayo nanalo dyan? Yung mga kalas buto na tinatawag. Ito, gusto niyong showdown ito, palagay ko. Ayan. Ayan. Sino gusto sumali dyan? Tama-tama, tanghalian na, no? Nakakagutom. Come fa a restare magro così, quello lì gli darei un cazzottone in testa. Gli darei. Probabilmente adesso per una settimana non mangia più. Mamaya po, merong ganyang contest dito. Sali kayo? Ayan. Pwede lights on. Ayan. So, showdown. Talking about showdown. Naniniwala ba kayo na meron ding binanggit na showdown sa Bible? Meron pong showdown na nangyari sa Bible, no? At yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kung saan isang propeta ay nakipag-showdown sa 450 prophets of Baal, yung Diyos-Diyosan nung araw, no? Ng mga Canaanites. Nakipag-showdown siya 1 versus 450. 400 prophets of Asherah, no? So that is 850 prophets ng mga false gods. Now,
our title for today, no? Ito muna, no? Nakita ko pala itong isang meme na to sa Facebook. Sabi diyan ni Elijah, "Where's your so-called God?" No? Parang nasaan nga yung tinatawag ninyong Diyos? Prophets of Baal. He's on a journey. Maaring nagjo-journey siya. Must be sleeping. Or he's probably busy. He's taking a dump. Baka nagtatapon siya ng basura. No? Nasaan nga ba yung iyong mga Diyos? Now, today, ang atin pong title is Showdown. Pwede po ba tayong sandaling manalangin sa Panginoon? Hallelujah. Panginoon naming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Today, Lord God, we know that you are doing something great. You are moving in this place. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin sa lugar na ito. Dito sa iyong banal na sanctuaryo, Panginoon. Your presence is here. Your Holy Spirit is here. And you are touching lives, transforming lives. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginagawa. And today, O God, we have an expectant heart. Alam namin, Panginoon, na meron ka na namang gagawin, Panginoong napakaganda, Panginoon, and wonderful because you are a true and living God. Panginoon, gamitin mo lamang ako as your instrument to send your message to all of us. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, ang iyong mga salita ang siyang aming maririnig at madama namin ang iyong presensya sa aming mga puso. Panginoon, salamat sa iyo. Tinataas ka namin. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise God. Showdown. Now, we will go in the sermon of the series of Elijah. No? This is the part 2 of the series of Elijah. If you remember, the last time na nag-preach ako dito, I preached about Elijah, the part 1, no? The series part 1. Ito po yung kung saan ang Panginoon Diyos ay nag-utos sa kanyang propetang si Elijah to speak to King Ahab. Nasabihin na magkakaroon ng drought, na magkakaroon ng tagtuyo. Ito ay isang pagpapakita ng Diyos ng galit sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kung sinasabi ni na Ahab na si Baal ay kayang magpaulan because they believe that Baal is a fertility god, sinasabi naman ng Panginoon na kung sinasabi ninyong magpapaulan niyang Diyos ninyo, ako naman kaya kong patuyuin ang land sa loob ng mahigit tatlong taon. No? And Elijah ay pinag-iinitan ni King Ahab and his wife Jezebel. Kaya siya ay pinapunta ng Panginoon sa Kerith Ravine wilderness at doon ay sinustain ng Panginoon ang kanyang pangangailangan through birds, no? Pinapakain siya araw-gabi, nakakainom siya sa brook. Pero one time ay natuyo din yung brook na kanyang iniinuman, kaya siya ay pumunta sa isang bayan kung saan tinuro ng Diyos sa kanya na puntahan niya ang isang widow at yung widow na yon ang nag-supply sa kanya ng kanyang pangangailangan. Pero yung widow na yon ay mahirap lang at doon kumilos ang himala ng Panginoon. And today, in the second part of the series of Elijah, pag-uusapan po natin dito kung paano challenge ni Elijah ang mga propeta na naniniwala sa false god na si Baal. Now, we will read 1 Kings 18:17 to 40. Medyo mahaba po. Please bear with me at habang binabasa ko po ito ay unawain po natin ang mga kwentong ito. When he saw Elijah, that is Ahab, he said to him, "Is that you troubler of Israel? I have not made trouble for Israel," Elijah replied. "But you, your father,
your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and followed the Baals. Now summon the people from all over Israel to meet me at Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Ito po yung Mount Carmel, no? Ayan po yung mapa. At sa panahon ngayon, ito po yung picture na nakita ko na ganito po ang present itsura ng Mount Carmel kung saan naghamon itong si Elijah doon sa mga false prophets of Baal. Ayan. So Ahab sent word throughout all Israel, and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him." But the people said nothing. Wala silang masagot. No? Nung tinatanong sila na Elijah, kung si Lord ba ang God, sumunod kayo. Kung si Baal ang God, sumunod kayo sa kanya. Pero walang sumagot sa kanya. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophet left. But Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let Baal's prophet choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire on it or to it. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call the name of the Lord your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God." Then all the people said, "What you say is good." So okay kami doon. Sige, sa challenge mo, okay kami. Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of the bulls and prepare it first. Since there are so many of you, call on the name of your God, but do not light the fire." So they took the bull given to them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. "Baal, answer us," they shouted. But there was no response. No one answered. And they danced around the altar they had made. At noon Elijah began to taunt them. Tinuya na sila ni Elijah. Sabi niya, "Shout louder," he said. "Surely He is God. Perhaps He is in deep thought, or busy, or traveling. Maybe He is sleeping and must be awakened." Tinutuyan na ni Elijah kasi wala namang response yung ginagawa ng mga prophets ni Baal. So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears as was their custom until their blood flowed. Alam niyo po, yung tradisyon nila noon para makapag-worship sa Diyos, sinasaktan po nila yung sarili nila, sinusugatan nila. At pinapadugo nila ang kanilang mga katawan. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response. No one answered. No one paid attention. Then Elijah said to the people, "Come here to me." Lapit kayo sa akin. They came to him, and he repaired the altar for the Lord, which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended by Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Your name shall be Israel. With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it, large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with waters and pour it on the offering and on the wood. Do it again," he said. They did it again. "Do it the 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and I have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God,
and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, Lord, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Nakita nila kung sino ang tunay na Diyos na sinasamba ni Prophet Elijah. Sinunog ng Diyos yung alay na baka nang walang posporo, walang lighter, no? Ibinaba niya yung apoy doon sa naglalawa pang trench o yung hukay ng tubig. Just imagine, paano mo masusunog ang kahoy o ang panggatong na basang-basa? Pero dahil nga sa kapangyarihan ng Diyos na ipinakita niya, ito po ay nangyari. At bumilib ang mga taong unbelievers sa tunay na Panginoon Diyos. Hallelujah. Then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal. Don't let anyone get away. They seized them, and Elijah had brought them down to Kishon Valley and slaughtered there. No? Yan, ipinapatay ni Elijah yung mga prophets of Baal na nagkakalat ng maling turo o pagsamba sa isang Diyos na hindi naman Diyos. At yan po ay napakalaking kasalanan sa Panginoon. Kaya ito ginawa ni Elijah para hindi na kumalat pa, no, ang ganitong mga katuruan na kung saan inililigaw ng mga propetang ito ang mga tao sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Now, ito yung way of worshiping nila. Si Baal ay pinaniniwalaan nila na fertility God. No? Yung mga hindi nagkakaanak noon ay dito sila umaasa at naniniwala sila na bibigyan sila ng anak. Yung kanilang agriculture, naniniwala sila na si Baal ang nagpapasagana nito. Yung kanilang mga tanim ay nananagana daw, kuno, dahil pinagpapala sila nitong si Baal. And would you believe, nag-o-offer pa sila ng mga buhay na bata? Pinapatay nila sa harapan nitong rebulto na ito, na ginawa lang naman man-made. No? And some also do na sila ay nag-aalay din ng mga babae kay Baal. No? Nagkakaroon sila ng sexual intercourse sa harapan nitong false god na ito. Look how cruel they are. No? Gaano sila karumal-dumal ang ginagawa nila? Ito ba ang gusto ng Diyos? Ito ba ang tunay na Diyos? Ngayon po, this is a kind of idolatry. Those time, no? Yan ang paraan nila ng pinapakita nila dyan ang pagsamba sa hindi tunay na Diyos. At tayo ba ay naniniwala, mga kapatid ko, na hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin ang idolatry? Amen? Nangyayari pa rin ito sa ating kasalukuyang panahon. At baka sabihin natin, wala naman, pastor, na Baal kaming nakikita eh. No? Siguro hindi na idolatry. Pero alam ninyo, napakarami pong paraan ang dyablo para mangyari pa rin po ang idolatry kahit na anong panahon. Ayaw ng Diyos na tayo ay sumamba sa hindi tunay na Diyos. God doesn't want us to worship other gods, but Him only. Today, idolatry remains a powerful tool that the devil uses to turn us away from God. However, it has taken many different forms. Sinasabi po dyan na nangyayari pa rin ang idolatry, katulad ng minention ko before. Powerful tool. No? Malakas na gamit ng dyablo para tayo ay malayo sa Diyos. At baka gusto niyong malaman kung ano yung sinasabi kong
idolatry sa mga panahon nating ito. Gusto nyo makita? Number 1, money. Palagi po itong nababanggit sa mga preaching. Ano? Pero alam nyo ba, ang pera o salapi o kayamanan ay hindi naman tunay na masama. Sabi nga dyan, money in itself is not wrong. But people who love money, who make it their main focus in life, bring problems on themselves, such as broken families, poor health from overwork. It also keeps us away from God. Hindi masama ang pera. Tingnan niyo yung mga bulsa niyo, may pera ba yan? No? Yung pera, pag ginamit natin, hindi tayo ang magpapagamit sa pera. Ang pera po ay kailangan natin. Sino dito ang hindi kailangan ng pera? Ako hindi ako magtataas ng kamay. Yung hindi kailangan ng pera, magtaas ng kamay. O, kita nyo, walang nagtaas. Kasi kailangan po ng tao, lalo na sa mga panahon natin, ang pera. Bawat kilos mo, pera. Tama? Lalabas ka, pupunta ka, kung wala kang sasakyan, pupunta ka sa isang lugar, mamamasahe ka, pera. O may sasakyan ka, naubusan ka ng gas, punta ka sa gas station, mahal-mahal ng gas, pera. Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, bibili ka tinapay, bibili ka itlog, bibili ka kape. Pwede ba sabihin mo sa tindahan, akin na lang to ha? Thank you. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Hindi, di ba? Magbabayad ka. Pera. O may sakit ka, punta ka sa doktor. Magkano check-up? 500. Tama? Pinakamababa. Tanong-tanong lang ng doktor yon. Pera, 500. O ito pa reseta. Punta ka sa Mercury Drug. Pera. No? Okay. So kailangan ng pera. Mag-aaral ang anak mo? Pera. No? Magbabayad ka ng, dumadating na ang Judith. Si Judith, ang favorite ng lahat. Meralco, no? Nawasa, pera. Babayad ka ng renta ng bahay, pera. So, kailangan ng pera ng tao. Kaya lang, ang masama ay kapag masyado ka nang na-in love sa pera. Unbreakable na yung love mo sa pera. No? Hindi dapat doon maging unbreakable ang pag-ibig natin. Sabi po, pagka naging main focus mo na ng buhay mo ang pera, it can ruin your family. No? Bakit masisira ang pamilya? Kagabi, yung guest speaker namin dito, si Pastor Mariano, nagtanong siya sa some of the couple, ano ang kadalasan nagiging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa? May sumagot, pera. May sumagot, pagwala ng pera. Tama ba, mga misis, mga mister? No? Bakit kaya? Kasi wala nang laman yung kaldero, no? Wala nang pera. O, mag-aaway. O, pag naman sobra-sobra sa pera, nag-aaway pa rin. Kasi ibibisyo na yung pera. Ipambababae na yung pera, no? So, pag sobra, masama. Pag kulang, masama din, no? At yan madalas ang nagiging cause ng broken families. Poor health from overwork. Kasi mahal na mahal mo ang pera. Gustong-gusto mo magkamal-kamal ka ng pera. Kaya ang katawan mo na sinasabing temple of the Holy Spirit ay pinababayaan mo na dahil sagad-sagad ka nang magtrabaho para kumita ng pera. Kaya pati ang mukha mo ay nagiging mukha ng ayun. Di ba? Oh, pero yung pera talaga may mukha yan, di ba? May mukha yan. Wag lang sana yung mukha mong mailipat doon sa pera, no? Kasi masyadong love mo na yung pera, baka yung mukha mo nandun na, no? So, mahirap ang nai-inlove sa pera. Oh, inuulit ko, hindi po evil ang pera. It is the root of all evil. Kapag ka ang pera ay hindi mo minanage ng maayos, ay makakasama na po yan. Ano po? Diyan na nagsisimula ang malaking problema.
Akala mo solusyon ang pera, yun pala problema. No? Nagiging problema na pagka sobra-sobra ka ng mamahal sa salapi. Biblical po, Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money. Hindi po ako may sabi niyan. Sa Bible po yan. And be content with what you have. Makontento ka. Because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Ayan. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Akala mo, laging solusyon ay pera. Pero, ang solusyon pala ay Diyos. Kasi ang pera pwede kang iwanan. Naniniwala ka ba na pwede kang iwanan ng pera mo? At pag iniwanan ka ng pera mo, wala ka ng kaibigan. No? Pero ang Panginoon, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos kung ganon. Dahil kailanman, may pera ka o wala kang pera, mahal ka ng Diyos. At siya ang hindi magpapabaya sa iyo. Amen? Hindi ka niya iiwanan sa ere. Amen? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Next is pleasure. Kasalapan. No? Layaw. Alam nyo ba, it's another form of idolatry. Kapag ka masyado ka nang nagumon sa pleasure. Sabi ng isang barkada, kumpare, sabi mo may problema ka. Halika. Solve natin yung problema mo, sama ka sa amin, inuman tayo. Malilimutan mo yung problema mo. Punta tayo doon sa patay sindi. Tanggal ang problema mo. Yun. So inom. Tapos mamaya, wala nang madukot sa bulsa. No? Tapos uuwi ng bahay, sakit ng ulo. No? Bukas, may hangover, sakit ng ulo, di problema. Tapos, lumala, wala na rin siyang kidney. Problema yon. Ang masaklap nito, baka habang ikaw ay toma ng toma, tapos uuwi ka na, meron ka pang one for the road. Wow. Nag-drive ka, walang ginagawa yung poste sa'yo, binangga mo. Kawawa yung poste. No? Problema. No? So, ang pleasure, sabi dyan sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. No? Huwag daw tayong sasang-ayon sa kalakaran ng mundong ito. Ano yung kalakaran ng mundong ito? Pleasure. No? Puro kasarapan ang gusto mo, puro kasiyahan, no? Sabi ni Lord, in this world we will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kasi ang tao minsan ayaw ng problema. No? Akala mo, porque Kristiyano ka, wala ka ng problema. Kaya tinatakasan mo ang problema mo through pleasures in life. Hindi solusyon yun, kapatid. Hindi solusyon ang pleasure. Ang pleasure, pag masyado ka nagumon dyan, it's another form of idolatry. Ginudiyos mo na yan. No? And number 3 is fame. Everybody say fame. Kasikatan, katanyagan. Alam nyo ba na marami ng mga showbiz personalities ang masyadong nagkakasala sa Diyos because they mock God because sa sobra nilang kasikatan. Kilala nyo ba ang yumaong Beatle member na si John Lennon? Na sinabi niya noon na mas sikat pa kami ngayon kaysa kay Jesus Christ. Ang Beatles, no? Si John Lennon. Ano nangyari sa kanya pagbaba niya ng airport? Binaril siya, patay. No? Patay. Kilala nyo ang sikat na Lady Gaga? No? According to my research, ay isa yan sa mga belonging to a cult, no? At siya ay nagmamak din ng God.
So, masyado kasing nagtitiwala sa sarili. Meron akong isang napanood na YouTube, Awards Night. Sabi ng isang artistang babae, bakit sila pagka nakakatanggap ng award, sinasabi nila salamat kay Jesus Christ? Ako hindi. Sabi niya ganon. Dahil hindi naman si Jesus Christ ang nagbigay nito sa akin eh. Dahil sa galing ko. Dahil sa husay ko. Oh. 'Di ba? Pagka masyado ka ng magaling, tingin mo sa sarili mo, ikaw na ang Diyos. Hindi, wala nang Diyos sa iyo kasi tingin mo, sikat na sikat ka, hinahabol ka, pinagkakaguluhan ka, no? Kaya, ang tingin mo, walang Diyos, ikaw na yun, no? Dahil pinayaman mo ang sarili mo, pinasikat mo ang sarili mo. Sabi po sa James 4:6, and He gives grace graciously as the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos ang masyadong mayabang, masyadong believe sa sarili. Tinataas ng Diyos ang mapagkumbaba. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sinasabi mo na wala akong magagawa kung hindi dahil sa iyo, ikaw ang itataas ng Panginoon. Pero kung masyado kang believe sa sarili mo, galing-galing mo, no? Wala nang magaling sa iyo kundi sarili mo. Ikaw ay ibababa ng Panginoon. Amen? Now, lastly, religion. Oh, nagtataka ba kayo? Idolatry, religion. Napakadami pong religion ngayon na hindi po si Kristo ang itinataas. Amen? Hindi si Jesus Christ kinikilalang Panginoon. Hindi ba ang born-again Christian, para maging born-again ka, you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen? Paano kaya kung sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos, pero hindi naman Lord and Savior si Jesus Christ sa kanila kung hindi tao? May alam kayong ganyan? Huwag niyo nang banggitin. Meron din namang religion na sinasabi nila, sinasamba nila si Jesus Christ in a form of a wooden sculpture. Stone sculpture. No? Alam niyo, anong buwan ba yung napakadami laging tao sa Quiapo? Nagkakagulo. Binubuhat nila yung Diyos nila. Yung Diyos nilang sunog. No? Sinasayaw nila. At pinapahid-pahid nila yung mga panyo, papahid sa mga bahagi ng katawan, magaling na ako. No? Hahalikan nung isa, hahalikan ulit nung isa. Laway nila, nagkapalit-palitan na doon. Ano? Diba? O meron ako napanood sa news, no? Nilindol ang bahay. Nagiba. Sabi ng babae doon sa media na nag-i-interview, buti na lang nailigtas ko siya. Yung baby na na rebulto, yung baby, iniligtas ko siya. Alam mo, siya lang ang niligtas ko. Yung mga bahay mo, wala na. Niligtas ko siya. Di ba ang Diyos ang nagliligtas? Bakit siya? Niligtas niya yung Diyos niya. Tapos nauubos yung bahay niya. Wala na siyang wala na siyang damit. Wala na lahat. Pati anak niya patay. Pero niligtas daw niya yung kanyang Barbie doll. No? Ayun. So, marami pong religion na nagliligaw sa mga tao. Marami pong religion ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Meron silang Diyos na matabang-mataba, no? Na inaalayan nila ng prutas. Kakainin ba yun nun? Si Buddha? Di ba? Patay na yun eh. Alam niyo ba, kinamatay nung Diyos nila? Lason. Oo. So, si Jesus Christ na Diyos natin, namatay din pero nabuhay after 3 days. And until now, He is living because of us. No? Dahil para sa atin, tayo ay mayroong kaligtasan. Amen? Yun ang tunay na Diyos. Yan. So, ano ba ang sinasabi sa Exodus? You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord God, am a jealous God.
Naniniwala ba kayong seloso ang Diyos natin? Ayaw niyang may karibal siya. No? Kung ang asawa nagseselos kapag ka merong kinausap si mister na iba, lalo naman ang Panginoon. Ano? Dahil ang sabi ni Lord, ako lang ang Diyos mo, wala nang iba. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Kapag pala ikaw ay sumasamba sa ibang Diyos, galit ka sa Diyos na totoo. Dahil naandun na ang pag-ibig mo sa idolatry, sa mga idols mo. Alam nyo ba ang idols na tinatawag? Yan po yung ikaw ay sasamba dyan dahil meron kang ini-expect in return na ibibigay ng idol na yan. Pero yung mga idol na yan, hindi man lang nagsasalita, hindi nakakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may mga paa, hindi nakakalakad. Nakakagalaw lang yung mga idol na yan kasi binubuhat ng mga tao. Di ba? Tama ba? Kaya po huwag kayo maniniwala dahil lumuluha daw yan, ha? Baka ano lang yun. Baka suka, ulalangis, no? Yun. So, sabi po sa Colossians 3:5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Yan pala ang mga idolatry, no? Yung mga sexual immorality, impurity, lust, evil desires, at greed. Siyempre, greed, pera yan. Sobra-sobrang magmahal sa pera. Sabi po sa Luke 4:8, Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Ito yung dinala ng Holy Spirit si Jesus Christ sa wilderness. Siya ay tinempt ni Satan. Sambahin mo lang ako, sabi ni Satan kay Jesus Christ, ibibigay ko lahat ng yan, nakikita mo, lahat ng mga kaharian, kapangyarihan, bibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Pero sinagot siya ni Jesus Christ, nasusulat, worship the Lord your God and serve Him only. Pag sinabing only, isa lang. Di ba? Kaya sabihin mo sa asawa mo, you are my only one. Oh, bakit walang nagsalita? Sabihin mo sa kasawa mo, you are my one and only. Ayan, di ba? So, ganyan po si Lord. No? Gusto niya, siya lang ang we-worship natin, siya lang ang paglilingkuran natin. Amen? Second, God make the impossible possible. Amen to that? Now, this reminds us that even in the face of seemingly great challenges, there is always hope. With God, all things are possible. All things are possible. Sinabi po sa Luke, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Ang imposible sa Diyos ay posible sa ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? Kaya kung sinasabi mong wala nang solusyon ng problema mo, imposible na may solusyon yan sa Diyos. Hindi imposible sa Panginoon. Hindi imposible sa Panginoon tulungan ka sa problema mo. Hindi imposible sa Panginoon pagalingin ka sa karamdaman mo. Hindi imposible sa Diyos na alisin ka dyan sa sitwasyon na yan at ilagay ka sa magandang sitwasyon. Nothing is impossible to God. Amen? Sigaw po natin ito. With God, nothing is impossible. Hallelujah. Hallelujah. Ano sa tingin mo ang pinagdadaanan mo ngayon na imposible sa'yo? Meron ba? Kung kasama mo ang Panginoon, with God, nothing is impossible, kapatid. Hindi imposible yan. God can make a way when there seems to be no way. Kahit sa tingin mo wala nang pag-asa, may pag-asa because you have Jesus in your heart. Amen? Dahil naniniwala ka kay Kristo, dahil si Kristo ang ating pag-asa. Hallelujah. God will do everything just to win back our hearts to Him. Gagawin ng Panginoon ang lahat
kung ikaw ay lumalayo sa Kanya, ilalapit ka niya sa Kanya. Amen? Gagawin niya ang lahat. Nakita niyo ang ginawa ng Panginoon? Nakita niyo ang ginawa ni Prophet Elijah? Dahil sa napakadaming hindi naniniwala sa Diyos. Imposible na magkaroon ng apoy, yung kahoy na basang-basa ng tubig. Imposible ba na mapaapoy ko yung alay na baka na yan dahil wala akong posporo, wala akong lighter? No? Imposible ba? Pero naging posible dahil totoo ang Diyos. Dahil totoong may kapangyarihan ng Diyos at kaya niyang gawin ang imposible sa tao. Amen? At dahil naghimala ang Diyos doon, ang mga tao ay nagtiwalang muli sa Panginoon. Bumalik ang mga tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Elijah's prayer to the Lord. Ito ang panalangin niya noon. Answer me, Lord. Answer me. So these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. No? Sige na, Panginoon, sagutin mo ko, paapuyin mo, pakita mo sa kanilang may kapangyarihan ka talaga, hindi ka katulad ng Diyos nila na si Baal. Ipakita mo sa kanila para mga taong itong hindi naniniwala sa iyo, muling maniwala sa iyo at babalik silang lahat sa iyo. Kaya, the Lord answered Elijah's prayer. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice wood, the stones, the soil, and also licked up the water in the trench. Isipin nyo yung nagbabaha o naglalawang tubig doon sa kanal, doon sa hukay na ginawa ni Elijah, natuyo dahil pinaulan ng apoy ng Diyos yung altar na ginawa ni Elijah. Don't you think that is remarkable? That is wonderful, no? Amazing na kapangyarihan ng Diyos na pinakita niya. And they believe in God. Kaya nung nakita nila ito, when all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord He is God. The Lord, He is God. Tunay nga, ang Panginoon ay Diyos. Nasaksihan nila. At doon, muli silang bumalik sa Panginoon. At ano ang ginawa sa mga propeta ng Baal na ito? Yan po ay ipinapatay ni Elijah para po hindi na sila maghasik pa ng lagim. Hindi na sila maghasik pa ng mga kamatayan ng mga inosenteng tao. Dahil hindi gusto ng Panginoon yung way ng pag-worship nila. In Romans 5:10-11, for since our friendship with God was restored by the death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son, that is Jesus. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Basahin natin sa Tagalog. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Gusto mo ba, kapatid, tawagin kang kaibigan ng Diyos? Ang sarap isipin na kaibigan mo si Jesus. Because kung kaibigan mo si Jesus, ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwanan. Amen? Si Jesus ang kaibigan na kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, kapatid, kahit na ano pa yung pagkatao mo, kahit na ano ang estado mo sa buhay, kapatid, tandaan mo, may kaibigan ka. That is Jesus Christ. At kung ano man ang kasalanan natin, yan po ay pinagbayaran na ni Jesus. Yan po ay pinagbayaran ni Jesus. And if you feel like you are guilty of your sin,
just call on to Jesus. Because you always have a friend in Him. Faithful friend. Na kailanman ay hindi ka pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Now, ano na pag-aralan natin dito sa showdown at Mount Carmel? Elijah's greatest feat was winning the showdown with the prophets of Baal. Ang kailangan niya talaga, manalo siya para mapatunayan na totoo ang Diyos niyang sinasamba. Kaya, Elijah, of course, won the challenge and proved that God we serve is alive. Dahil sa ginawang showdown na ito ni Elijah, imagine, one prophet of God versus 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. Yung Asherah ay goddess, no? Na hindi rin naman totoo. Siya ay nanalo. Pinakita ng Diyos na totoong buhay ang Diyos na sinasamba niya. Ang totoo ang Diyos na sinasamba nating lahat. At hindi totoo yung kanilang mga idolatry na ginagawa. God will do anything He can to prove that He is worthy of honor and glory. Papatunayan ng Diyos yan. Kung ikaw ay naliligaw, nawawalan ka ng pananampalataya, pinanghihinaan ka ng pananampalataya, ipapakita niya, gagawin niya lang lahat para mapatunayan sa iyo na God is worthy of honor and glory. If we put God's glory first, everything else will follow afterwards. Kung unahin mo, kapatid, na itaas ang Panginoon, lahat ng kulang sa iyo, lahat ng sinasabi mong wala ka, lahat ng sinasabi mong hindi ko na masusolusyonan to, lahat ng yan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hallelujah. Unahin lang natin siya. Unahin lang natin siya. Glory to the King of Kings, the Lord of Lords. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, isang paalala sa atin ng Panginoon. Sa mundong ito, napakaraming temptation, napakaraming tukso na maaaring magligaw sa atin para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Unti-unti, hindi mo man nararamdaman, hindi mo na mamalayan, baka unti-unti ka nang napapalayo sa Panginoon. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Dahil ang Panginoon Diyos, kung ikaw ay lumalayo, magpapakita siya sa iyo ng kamanghamanghang bagay upang ikaw ay ma-win back niya. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? As we sing this song, no? Isipin natin, no? Na ano ba ang mga bagay na imposible sa iyo, kapatid? Ano sa tingin mo ang parang wala ng solusyon? Kapatid ko, alam mo bang ang Diyos ang solusyon ng lahat? Dahil sinabi niya, ako ang solusyon sa problema mo. Come to me, all of you who are with heavy burdens, and I will give you rest. Solusyon ba ang Diyos sa problema? Amen? Solusyon ba ang Diyos sa problema? Amen. Dahil siya nagsabi nito, lapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kagaangan. Amen? Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.